Impeachment ni VP Sara, pag-usapan ay ano lang natin to, pakinggan natin tong sasabihin ni isang political analyst. Hindi na daw ito tutuloy at mukhang hindi, kung ma-impeach man siya dyan sa Kongreso, mukhang hindi ito magtatagumpay dyan sa Senado. Pakinggan natin to. Magandang point. Ilan mang impeachment complaints ang ihain laban kay VP Sara? Kumbinsido ang isang political analyst na maaabsuelto ang vice-presidente. Ang pagkilos daw kasi ng Senado sa survival nakadepende. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Magdadalawang linggo na, buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa naikakalendaryo para maisama sa agenda of the day sa regular session ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Calilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. Siyam naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, maaari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Sa ilalim po kasi ng ating batas, Yan nga yung sinasabi nating fake news ni Yan yung sinasabi nating fake news ni tawag dito, fake news ni Ramon Tulfo. Yan yung fake news niya. Na ito daw ito daw sila mga senador di na makakaboto. Putang na tanga. Si Leila de Lima naging senador pa rin kahit nakakulong. technically retained yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Naniniwala naman si Professor Calilong na uusad sa full impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Pero kung sakaling umabot man anya ang botohan sa kung iko-convict o hindi ang VP, mas malamang na ma-acquit ito dahil hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict si Duterte. Yes, 2/3. Kailangan 2/3. Hindi pa pwedeng kasi ang lumalabas Siyam yung yung senador. Tapos 13, tama ba? 13. Yes, 13 yung kabila. So kailangan pa nila ng 3. Hindi nga natin alam kung yung 13 na yun boboto in favor sa impeachment ni Inday Sara. Tandaan ninyo yung mga Villar, pa rin yan. Kahit papaano, alam ng mga Villar, siyempre mga Villar, sarili lang nila iniintindi nila. Alam ng mga Villar na magiging presidente to balang araw. So mapoprotektahan pa rin kahit papaano yung kanilang interes sa negosyo. Ewan ko lang kung tatrabahuin sila ni Inday. Pero sinasabi ko lang na na itong si Inday Sara, hindi makakakuha ng 16 na boto diyan sa Senado. Pihado 'yan. Ang boboto lang diyan sigurado Ontiveros, Kiko, Bam, tapos si Soto. Si Lacson, puta maniwala kayo, hindi yan boboto sa impeachment. Malabo 'yan. Tingnan niyo, baka yan lang magiging boto ng pro-impeachment diyan. Lahat 'yan, puros pumoposisyon na yan lahat. National man 'yan. Buong mantakin mo. Kapag ikaw, kasi yung mga congressman, pag pumirma sila sa impeachment ni VP Sara, okay lang. Okay lang. Bakit? Kasi hindi naman yung sa mga distrito naman sa buong Pilipinas, hindi naman yan ilan lang naman yung boto na kailangan nila ng mga congressman para manalo. So hindi apektado yung kanilang politika, yung kanilang pagkapanalo sa mga eleksyon, hindi. Pero dito sa national, sa mga senador, pag ikaw pumirma ka, re-electionist ka, pumirma ka sa impeachment ni VP Sara, yari ka. Visayas, Mindanao, sigurado laglag ka. Hindi ka mananalo bilang isang senador kung nakadepende ka lang sa Luzon. And baka nga kalahati pa ng Luzon hindi bumoto sa iyo kapag binoto mong impeachment ni VP Sara. Yayariin ka talaga. Visayas, Mindanao, X ka na sa Luzon, 50% lang makukuha mo na suporta. Putangin lang yan. Hindi mo hahayaan na mamatay yung
karera mo sa politika kasi baka mamaya mangyari sa'yo yung nangyari kay Bong Revilla na nung wala na sa posisyon, bigla nilang ginagamit bilang scapegoat, di ba? Fall guy. Oh. So, sabi ko nga ako, hindi talaga ako natatakot dito eh. Maaaring pwede yan ma-impeach si Inday sa sa Congress, pero pagdating sa Senate, wala yan. Wala yan, para palapit na ng palapit. Imagine. March na. 2 weeks na yung impeachment niya sa Congress di pa tinatalakay. Kasi nag rin sila eh. Even the congressmen, kabado rin sila. Even yung mga congressman, kabado rin sila. Ang laki ng Visayas at Mindanao. Yung mga actually ang hirap dyan, yung mga congressman sa Visayas at Mindanao. Tinan mo, natalo na si Gwen Garcia sa Cebu, yung gobernador nila. Kasi nga, putang ina, tinabla niya si Inday. Putya, pagdating sa impeachment, yung Visayas at Mindanao, kung ikaw congressman ka na pipirma ka sa impeachment ni Inday, putya, masisira ka na yung mga congressman sa Visayas Mindanao, masisira ka, sasabihin na tangina ka. Tangina nyo, binoto namin kayo para protektahan nyo yung interest namin, tapos putang ina, isang Bisaya, pinapa-impeach ninyo, kalahi natin yan. Putya, mas nakikinig kayo dun sa taga-norte na wala namang alam. Magagalit ang tao. Kaya yung mga congressman ngayon medyo hesitant na rin sila. Sabi ko nga sa inyo, maaring lumusot ito sa Congress, maaari, pero inevitable. Tapos na, it's a done deal already. Magiging presidente si Inday Sara sa 2028. Sa 2027, tapos na boxing. Maniwala kayo. Magugunitang noong unang bahagi ng 20th Congress, 19 ang bumoto para i-archive ang naunang impeachment sa VP. Kasama na rito ang karamihang nasa kasalukuyang mayorya ngayon, gaya ni na Majority Leader Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin at Rafi Tulfo, magkapatid na Mark at Camille Villar. I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo eh. Mawawala na ng traction yan because the president is already entering the lame duck phase of his presidency. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Ako, I don't want to be associated with the lame duck president. Kasi patapos na yan eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba sila Pangulong Duterte, nung papasok sila sa Malacanang, ang dami nila. Nung palabas na sila, ang konti na lang nila, lalo pa kaya ito? Lalo pa kaya ito na alam nila na paglabas nito ni Bongbong, maliligo to ng sandamukal na kaso at mas masahol pa kaysa sa inabot ni Pangulong Duterte yung aabutin nito. Si Pangulong Duterte na walang ginawa sa bayang Pilipinas eh. Ganyan ang inabot. Si Bongbong pa kaya na walang ginawa kundi abusuhin ang mga Pilipino. Kaya ako ngayon, ayaw ko na ma-associate dyan. Si Sharon na lang. Bayaan mo, dalawa sila magsama. Pero wala nang gustong ma-associate sa isang presidente na laos na. Sa isang presidente na palubog na. Sa isang presidente na wala nang kwenta. Di ba? Kaya ayan. Asa naman si Kalilong na hindi hahantong ang administrasyon sa pananakot sa ilang nasa minorya na may kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal para himuking lumipat sa mayorya o bumoto para sa conviction kapalit ng pagbinbin ng kanilang kaso. Para sa agenda. Wala na yan. Hindi na yan. Maaring ngayon pa lang ginagawa na nila yan eh. Kasi chilling effect yung ginawa nila kay Senator Bong Revilla. And itong mga senador na, kaya nga ICC ginagamit nila eh. Kay Bongo, kay Bato, tapos yung kay Chis Escudero, Villanueva at saka kay Jinggoy, ang ginagamit naman nila yung itong flood control scandal para ma-pressure itong mga ito na if ever ma-convince ang Congress na i-impeach si VP at mapunta rito manalo yung impeachment kay VP. Well, sorry, kasi nga meron na tayong fatigue. Pagod na ang tao na isisi lahat kay Inday Sara. Kumbaga, alam na ng tao na ginagawang punching bag ng administrasyon na ito, ang mga Duterte. And pagod na ang tao sa ginagawang taktika ng administrasyon na ito para sirain ang mga Duterte. So I'm pretty sure the people will, ang magiging ahente nitong sasakyan ng mga Duterte, taong bayan ang magsasabi na itong sasakyan na ito ang naging mabuti sa bayang Pilipinas at poprotektahan namin itong mga pamilya na ito para sa bayang Pilipinas. Mabuhay kayo, Banateros. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Follow po kayo sa lahat ng mga accounts natin, both Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, lahat i-follow ninyo.